out of 100 daw, isa ako sa nag-stand out. Yung reason lang po kasi is, Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko. Basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. So, huwag na nating patagalin pa. Let's all welcome Feby. hello, magandang araw sa lahat. Ako pala si Feby from Bohol. Government employee and part-time virtual bookkeeper. Meron ka bang background before sa accounting, bookkeeping? Ikaw ba graduate ng accountancy or as in bago? Graduate po ako ng management accounting. So, meron po akong knowledge or education about accounting. But then, hindi ko po siya na-experience sa work. Yung first job ko is nasa bank, more on the bank, sa side of the new accounts and the bank teller. So, doon. Tapos, after bank, sa telecommunication na naman po ako, more on customer service and the cashiering. And then, next is, ito na po yung sa government, nasa admin assistant po ako sa supply section. Okay, so kung na-discover na pwede palang mag-work like online tapos bookkeeping. Actually, coach, ito po yung reason talaga kung bakit naghanap ako ng part-time kasi yung pagkabuntis ko, yung salary ko is hindi talaga enough if meron na akong anak. So, yung nag-apply ako ng promotion, tapos eventually, hindi po ako yung nakuha. So, yun, parang mag-sideline or mag-part-time na lang siguro, nag-ask ako sa friend ko na kung pwede, meron ba siyang alam na, kasi alam ko naman na siya, naging bookkeeper din siya, and then nasa accounting firm siya. Siya nagtatrabaho. Parang sinabi ko sa kanya na need ko na mag-part-time. So, yun yung siya po talaga, coach, pwedeng i-shout out ko, si Jonalyn. Siya po talaga yung parang give ng idea sa akin. In-introduce niya, oh, ito si Coach Kaji, subaybayan mo siya sa YouTube. Tapos doon, nag-search ako sa YouTube. Nakita ko po yung mga videos niya po. And nag-decide ako na mga September yun, Coach. September first week. So, on that mga days lang, meron kang in-announce na may 30 days challenge. So, agad-agad, mga September 5, nag-enroll ako sa 30 days challenge niyo po. Though meron akong education sa accounting, meron akong background, pero hindi ko po siya wala akong experience sa pagiging bookkeeper. So, yun yung isang reason kung bakit ako nag-enroll sa course niyo po. Nung nagti-30-day bookkeeping challenge ka, since nasa government, so nagkakasya yung oras, di ba, everyday kailangan magte-take ka ng action kasi pag natambakan ka, daming gagawin. So, paano mo nagkasya? Actually, coach, mga panggabi, naaral ko, and then actually, meron ding times na hindi talaga ako nakakapasa on time. Nagsasubmit pa rin ako, though it's submission nga lang kasi due sa meron akong work, parang pinagbabalance ko, tapos meron pa ako ang anak na inaalagaan. So, a sacrifice lang din. Para sa future lang naman po. Okay. So, after the 30-day bookkeeping challenge, ano naman yung ginawa mo? Nag-apply ka ba agad or pahinga muna? Ano yung next step mo after the challenge?
Yung sa akin naman is, during na nag 30 days challenge ako, nag-a-apply na ako. Good thing lang po sa 30 days challenge niyo po is meron kayong mga tricks and tips on how to make resume. So, ginawa ko yung mga advices niyo po. And then, eventually, pong nag-reach out sa akin for interview. So, actually, yung sa interview ko po, siya, siya lang po yung nag-reach out sa akin, direct client. So, siya din po yung first client ko po. First pa lang client ko po. Wow. Okay, so taga saan si client? Taga Longmont, Colorado po. Oh, Colorado. Okay. So, panggabi. Actually, coach, the good thing lang din po is pinig-pray po ko po yung client ko. So, sabi ko po na pwede flexible time, generous yung client, understanding. Yung ngayon, coach, yung schedule of work ko is from 3 a.m. 3 a.m. up to mga 6 or 7 a.m. So, yun po. Tapos, yung parang yung routine ko na lang po is by, di ba, uwi ako 5 p.m., mga 7 p.m., tulog na 3 a.m. Yun Wow. po. Ganyan. Ako din ganyan din ako dati. Yung first client ko sa US, 3 a.m. Oo. din ako nag-start. Kasi gusto niya, flexible. Sabi niya, okay lang flexible, pero at least merong oras na makapag-communicate tayo. Which is 3 a.m. sa oras ko, 4 p.m. Mm-mm. naman sa kanya. So, kasi 5 Mm-mm. daw, naka-out na siya. So, gusto niya lang na merong kahit isang oras na makakapag-communicate kami para lahat ng need ko ay ma-communicate ko sa kanya during that time. So, yun, Mm-mm. nag-work naman siya ng how many years. So, Mm-mm. bago mo nakuha si client, marami kang rejection. Yes. So, paano mo siya nalagpasan? Parang sinasabi ko na lang sa sarili ko, hindi pa to yung client ko. Parang, kasi yung sa, always kasi pinag-pray ko kung ano po yung gusto ko talaga na client coach. And then, kasi I have faith din na kung hindi siya para sa'yo, or hindi siya inalot ni God para sa'yo, hindi talaga yan para sa'yo. So, good thing naman is, yung client ko ngayon is yung pinag-pray ko na flexible time, yung kind, tapos understanding. Actually, coach, yung very generous din po siya kasi sa lahat ng mga na ina-applyan ko, to the point na parang sinabi ko na nga, at least mga $2 per hour, okay lang sa akin. Pero siya, much more sa in-expect ko. So, yun, happy po ako. Yan, ang galing. So, ilang oras ka nga sa isang araw nag-work? Usually, merong 3 hours, merong 4 hours. So, depende po. Usually, 3 hours po yung First minimum po kasi yung minimum kasi average. average. Okay. So, kung 3 hours a day, so medyo malaki siya kung kukumputin mo monthly. Tama? Yes, coach. Medyo malaki siya sa basic ko. Sa Ang basic galing. salary ko po. Yes po. Okay. So, yung ininvest mo na sa course ni Kaji, ay nakuha mo na. Sobra-sobra pa. Yes po. Meron ng ROI. Okay. Ayun ang maganda. May ROI na. So, question, like, simula na nagka-client ka, like, ano yung mga, bukod sa mayroon kang mabait na client, ano ba yung mga benefits na nakuha mo na, masasabi mo na, parang before, hindi ko to nagagawa or hindi ko to, or hindi ko to nabibili? Meron bang mga ganon? Since na nakakuha ka ng client? Actually, coach, kasi focus ako sa palaki ng anak ko. More on para sa kanya po to. Sinisave ko po yung parang salary, yung income ko para po sa kanya. So, yung mga, like, mga nabibili, pwede na, like, hindi na ako, like, kailangan nasa budget ko to. Nakakapagbili ako ng
ng instant decision na, okay, sige, go. Pero more or less, coach, for sa anak ko po talaga. Parang sinisave ko sa kanya. So, ano Yes. masasabi mo sa kanila na gustong gawin yung bagay na to? Sabi ng direct client ko, during the interview, sabi niya, marami siyang mga prospective na like prospect na possible na ma-hire niya. Out of 100 daw, isa ako sa nag-stand out. Yung reason lang po kasi is, naging honest po ako na newbie lang ako, wala akong masyadong experience, pero sinabi ko na meron akong like, nag-undergo ako ng training, na meron kaming practical na experience kung paano siya gagawin. To summarize everything, dapat maging honest, take action lang po, and then always po pray lang po talaga na makakuha kayo ng right client yun po. Oh, galing! So, agree ako dun sa sinabi mo na kailangan honest ka. So, kasi di ba marami nagsasabi, fake it till you make it para Mm-mm. makakuha ka ng client. So, sa mga, actually last Monday, yung first call namin nung batch na to ng 30-day bookkeeping challenge, sabi niya, Miss Kaji, kapag ba, for example, na-interview kami, tapos tinanong kami ng experience namin, kailangan ba namin magsinungaling na meron kaming experience, ganyan-ganyan? Sabi ko, wag niyo sasabihin na meron kayong experience kung wala naman talaga. Pero pwede Mm-mm. niyo sabihin na katulad nito, na nag-join kayo ng 30-day bookkeeping challenge, nakagain kayo ng actual experience sa bookkeeping. Yes. Kasi kapag sinabi mo na, expert ako, ganyan-ganyan, makikita yan sa work mo. Mm-mm. Kasi i-hire ka niya, tapos paggawa niya sa yung work, tapos hindi naman siya, like, hindi siya yung ganun sa in-expect ng client mo na sinasabi mong expert. Sa'yo din ang Mm-mm. balik niya. So, Yes kaya don't po. fake it till you make it. So, question pala, is it a requirement na dapat fluent ka, as in, meron kang accent ng client mo, hindi accent ng Pilipino? Meron bang ganon? Oh, Does it hindi, really coach. matter? It Hindi. doesn't matter. Actually nga, parang nauutal din ako. I didn't mind the grammar. Actually, okay lang sa kanya. Basta, as long as naintindihan namin yung isa't isa, meron kaming, actually, yung client ko din is, malumanay siya magsalita. So, I really understand him. Hindi, like, hindi din siya particular. Hindi particular yung mga, like, the convo na dapat magaling kang, meron tayong accent, hindi. Yung grammar dapat correct, hindi. Right. Thank you so much sa pag-clarify niyan. So, any words of wisdom na gusto mo i-share sa nanonood ng video na to? First of all, Coach, salamat po. Salamat po kasi meron akong like the idea on this na nagamit ko talaga siya sa pag-apply ko. And then sa lahat ng mga nanonood, sa mga aspiring virtual bookkeeper, yun, yung masasabi ko lang is always be honest, and then be proactive, take action. Kahit na nahihirapan ka po, rest ka lang, tapos balik ulit. If tapos the most important thing is to pray for the right client, na makakuha ka po ng right client yun po. Yeah. So, thank you so much, Feby, kasi nag-yes ka sa invitation namin na mag-join ng call na to. And ang goal lang talaga ng call na to is to inspire others Yes. like you na dati nagsisimula pa lang, pero ngayon may client na. So, sa lahat ng nanonood ng video na to, kung kinaya ni Feby, for sure kakayanin nyo lang. All you need to do is to take action. Kasi nga, kaya, Mm. katulad ng lagi kong sinasabi, it will only work if you do the work. So, kung hindi ka mag-work, so, hindi siya mangyayari. So, lahat ng iniisip mo, hanggang isip mo lang if hindi ka mag-take na action. So, thank you so much, Feby, and hello po sa lahat ng mga taga-Bohol na nanonood ng video na to, and sa mga friends ni Hi. Feby. So, thank you so much, Feby, and have a good day.